May isang kwento na hindi lahat ay nangangahas na marinig. Isang kwento tungkol sa isang batang babae, ipinanganak hindi para mamuhay ng normal. Siya ay hindi isang normal na tao, ngunit isang babaylan, isang taong marunong makipag-usap sa mga espiritu, isang taong nagtataglay ng kapangyarihan na hindi naintindihan ng lahat. At tulad ng lahat ng taong may ganitong kapangyarihan, kailangan din niyang harapin ang hindi maisip na mga hamon. Isang maliit na nayon, mga simpleng bahay, usok sa kusina na kumakalat sa hangin, ang liwanag mula sa mga oil lamp na kumukutitap. Tawanan, ngunit bulong din pagdududa. Habang nagbago ang mundo, nagsimulang kalimutan ng mga tao ang nakaraan, ang mga sinaunang paniniwala na ininatan ng kanilang mga ninuno. Ngunit sa malayong lugar, may mga kwento pa rin na ayaw ikwento ng mga taong gustong kalimutan ng iba. At doon ko nabalitaan ang tungkol sa aking lola, si Maridon, ang piniling maging babaylan, ang kinatatakutan kahit aswang, ang mga madilim na espiritu. Isang figurang nakaitim na balabal ang nakatayo na nakatingin sa malayo patungo sa langit. Ang hangin ay humahampas sa kanyang pilak na buhok sa gulo. Hindi siya tulad ng ibang tao. Hindi normal ang kanyang ginawa. Ang alam niya ay hindi naintindihan ng lahat. At kahit na ako ang kanyang apo, hindi ko maisip kung ano ang dapat niyang harapin. Ang kanyang mga salita tungkol sa mga multo, halimaw, maitim na nilalang ay sumasagi sa isip ko. Ngunit mula rin sa kanya, naunawaan ko na hindi lahat ng hindi maipaliwanag na mga bagay ay wala. At sa isang bagay na yon na hindi ko makakalimutan, isang halimaw, walang makakalimutan, isang halimaw. Nais kitilin ang buhay ng mga inosenteng tao. At pagkatapos, noong siya ay bata pa, nang hindi niya alam kung ano ang kapangyarihan, ang mga aswang ay lumapit sa kanya. Hindi lamang siya inatake, ngunit sinubukan ding kunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit pagkatapos may kakaibang nangyari. Isang kapangyarihan na kahit ang kadiliman ay kinatatakutan. Ang aking lola, si Maridon, ay tinawag ng isang dakilang kapangyarihan, isang kapangyarihan mula sa kalikasan mismo. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Pero ramdam ko ito. Ang totoo, sa bawat babaylan, may isang misyon na hindi kayang unawain ng lahat. At kay Maridon, hindi lang isa kundi libu-libong aswang ang kailangang yumuko sa kanyang harapan. Isang matinding labanan sa pagitan ng babaylan at ng mga aswang. Ang mga ilaw mula sa mga ritual, ang kumikinang na magic circle, ay ginawang misteryoso at puno ng tensyon ang espasyo. Ngunit ang kapangyarihan ay hindi lamang isang bagay na maaaring magdala ng kaligtasan. Maaari rin itong magwasak. At kung minsan, ang mga tao ay kailangang magbayad ng mataas na halaga upang mapanatili ang mundong ito. Isang pause, ang background music ay nagiging tahimik, ngunit puno ng tensyon. Lumalabo ang liwanag, tinatakpan ng dilim. Ang kwento ng aking lola ay hindi lamang isang kwento ng kapangyarihan. Ito ay isang kwento ng buhay at kamatayan ng mga multong nakakubli sa gabi. At ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa paglalakbay ng aking lola, isang paglalakbay upang harapin ang kadiliman, ang mga espiritu na gustong magnakaw ng mga pinakasagradong bagay sa buhay na ito.
Ito ang kwento ng isang babaylan na dapat iwasan ng mga aswang. At ang kwentong ito ay hindi ka pababayaan. Madalas tayong makarinig ng mga kwento tungkol sa okultismo, tungkol sa maiitim na nilalang, at mga kaluluwang hindi mapakali. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na may manipis na linya sa pagitan ng mundong ito at ng espiritual na mundo, at may mga tao, tinatawag natin silang babaylan, na maaaring tumawid sa linyang iyon. Hindi lang sila manggagamot, kundi nakikipag-usap din sa kabilang mundo. Isang figura na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, na may hawak na mga sagradong bagay tulad ng mga butil ng rosaryo, tuyong dahon, at isang masalimuot na inukit na patpat. Babaylan, isang titulo na hindi naintindihan ng lahat. Hindi lahat ay nakikita ang kasagrado nito. Sila ay mga espiritual na pinuno, tagapagtanggol ng komunidad mula sa kadiliman, mga taong nag-ugnay sa mga tao sa mga di nakikitang puwersa, sa mga kaluluwa ng mga patay, at sa mga likas na puwersa na hindi natin nararamdaman. Isang babaylan ang nakatayo sa harap ng isang magic circle. Ang madilim na liwanag mula sa mga kandila at ang mga pinong pattern sa lupa ay sumasalamin sa liwanag. Pero linawin ko, ang babaylan ay hindi katulad ng albularyo, isang katutubong manggagamot. Ang albularyo ay nakapagpapagaling ng katawan, makakatulong sa iyo na iwaksi ang sakit o karamdaman. Ngunit ang babaylan, sila ang nagpapagaling sa kaluluwa, tinutulungan kanilang harapin ang mga multo, mga kaluluwang hindi namatay, mga kasamaan na hindi nakikita ng mata. Ipinapakita ang larawan ng isang albularyo na gumagamit ng mga halamang gamot upang pagalingin ang isang may sakit. Habang ang albularyo ay gumagamit ng gamot, droga, at pisikal na pamamaraan para gumaling, ang babaylan ay gumagamit ng mga ritual, inkantasyon, at malalim na koneksyon sa mga espiritu. Sila ay mga taong konektado sa espiritual na mundo, mga taong nagtataglay sa loob nila ng isang mistikal na kapangyarihan, isang kapangyarihan na hindi maintindihan ng lahat. At sa komunidad na aking tinitirhan, ang isang babaylan ay hindi lamang may kapangyarihan, ngunit nahaharap din sa mga hindi inaasahang panganib. Nagkukubli ang mga maitim na nilalang, masasamang halimaw mula sa ibang mundo. At tinatawag natin silang aswang. Makapalang dilim, tanging sipol lamang ng hangin at nakakatakot na tawanan ang umalingaw mula sa malayo. Lumilitaw ang mga malabong figura sa gabi. Ang kanilang mga hugis ay parang mga halimaw, ang kanilang mga katawan ay kahindik-hindik at puno ng dugo. Aswang, pangalan na laging ibinubulong ng mga taga roon, pangalan na hindi natin pinangahasang sabihin ng malakas. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang alamat, mayroon sila, nagkukubli sa dilim, naghihintay lamang ng pag-atake. Maaaring mga ordinaryong tao sila, ngunit sa gabi, sila ay nagiging nakakatakot na nilalang, gutom sa dugo at buhay ng tao. Isang nilalang na aswang na dumudugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay namumula ng apoy. Hindi lang sila mga halimaw, kundi imahe rin ng mga maiitim na kaluluwa, ang mga namatay ngunit hindi mapalaya. Sila ay mga isinumpang kaluluwa, nabubuhay magpakailanman sa kadiliman, nanghuhuli ng mga inosenteng tao upang palayain ang kanilang sarili. Ang isang grupo ng mga taga-nayon ay natipon sa paligid ng apoy, ang kanilang mga mukha ay balisa. Nagbulungan sila tungkol sa mga laban na kinaharap nila ng mga aswang, mga kwento ng nakaraan na narinig nila sa mga nakaraang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwento ng mga aswang ay naging higit pa sa mga alingaw-ngaw. Nakapasok sila sa buhay ng mga taga-nayon,
namamayagpag sa nayon sa gabi, sinasalakay ang mga hindi nag-ingat. Ngunit sa pagharap sa mga multo na ito, walang sinuman ang maaaring lumaban gamit ang mga sandata. Walang sinuman ang makatataboy sa kanila sa pamamagitan lamang ng lakas ng tao. Isang pag-atake ng aswang, mga nakakatakot na larawan sa madilim na gabi, mga hiyawan, mga taong nagtatakbuhan sa takot. Kaya paano haharapin ang mga nilalang na ito? Ang sagot ay ang babaylan. Hindi lamang sila mga tagapag-alaga, ngunit ang tanging nakakausap sa espiritual na mundo upang itaboy ang mga puwersa ng kadiliman. Ngunit hindi lahat ay pinili upang maging isang babaylan. Tanging ang mga may espesyal na misyon lamang ang maaaring magmana ng kapangyarihang ito. Mukha ng isang batang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na para bang siya ay naghahanda para sa isang mahusay na labanan. Ang kwento ngayon ay ang paglalakbay ng isang babaylan na napiling lumaban sa aswang upang protektahan ang kanyang pamilya at upang matuklasan ang misteryosong kapangyarihan na taglay niya sa loob niya. Ngunit kailangan niyang magbayad ng napakataas na halaga. At sa digmaang ito, may mga katotohanan na kahit siya ay hindi niya inaasahan. Ngayon, sundan ang kwento, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babaylan, ito ay tungkol sa iyo. Haharapin mo ang hindi maipaliwanag, hindi nakikita, at mga nilalang na naiisip mo lamang sa iyong mga bangungot. Noong bata ako, hindi talaga malinaw ang mundo sa paligid ko. Ang nakita ko ay hindi ang nakikita ng iba. Ang naramdaman ko ay hindi ang maiintindihan ng mga tao. Ako ay isang piniling bata, isang batang nakatakdang maging babaylan, isang taong may kapangyarihan na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Ang pamilya ng pangunahing tauhan sa isang simpleng bahay, madilim na naiilawan ng isang oil lamp. Ang ina ay abala sa gawaing bahay, habang ang ama ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Ang aking ina ay isang ordinaryong babae lamang, ngunit ang aking ama, siya lamang ang nakakita sa kung ano ang maaari kong maging. Palagi niyang sinasabi sa akin na, mula noong ako ay nasa sinapupunan ng aking ina, ako ay napili. Pinili upang maging isang taong maaaring makipag-usap sa mga espiritu. Pinili upang gawin ang isang misyon na walang magagawa para sa akin. Isang hapon, dinala siya ng ama ng pangunahing tauhan sa isang madilim na kabubatan. Sa kanyang kamay ay isang sagradong tungkod at ang kanyang mukha ay solemn. Mga salita ng tagapagsalaysay, kalmadong boses. Ang mga aral ng tatay ko ay hindi simpleng mga aral. Hindi niya ako tinuruan kung paano magsindi ng kandila o gumawa ng gamot. Tinuruan niya ako kung paano makadama ng mga espiritu, kung paano makipag-usap sa mga di nakikitang nilalang. Sinabi niya sa akin na ang isang babaylan ay hindi lamang dapat gumaling, ngunit dapat ding maramdaman ang sakit ng kaluluwa, dapat harapin ang mga multo at hindi nakikitang puwersa. Dinala ng ama ng pangunahing tauhan ang batang babae sa isang bilog na iginuhit sa lupa na napapalibutan ng mga haliging kahoy, mga kakaibang simbolo. Nagsimulang kumanta ang kanyang ama. Sabi ng tatay ko, hindi lang manggagamot ang babaylan. Kailangan niyang harapin ang mga hamon na walang sinumang maglalakas loob na harapin, lampasan ang mga obsesyon na hindi kayang tiisin ng lahat. Mahabang gabi, gabing kinailangan kong harapin ang mga nakakagambalang espiritu, bulong sa dilim, at hamon na hindi ko masabi. Ang eksena ay itinakda sa gabi,
ang pangunahing tauhan ay nakaupong mag-isa sa bahay, napapaligiran ng mga kakaibang tunog. Biglang umihip ang malamig na hangin sa bintana at lumitaw ang isang anino. Ang malupit na pagsasanay ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isip. Kailangan kong matutunang harapin ang pinakamalalim na takot sa aking puso. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga kaluluwang hindi pa lumilipas, marinig ang mga bulong sa dilim, mga bagay na hindi naririnig ng iba. At doon ko napagtanto, ang kapangyarihang ito ay hindi lamang isang regalo, ngunit isang pasanin. Umupo ang pangunahing tauhan sa tapat ng kanyang ama, nagpalitan ng tingin ang dalawa. Seryosong sinabi sa kanya ng kanyang ama, malungkot ang boses. Pero kahit ganoon, kailangan ko pa ring ipagpatuloy. Dahil kung hindi, ako at ang aking mga mahal sa buhay ay kailangang harapin ang mga madilim na puwersa na walang makakapigil. Ngunit sa aking puso, mayroong isang malaking tunggalian. Maaari ba akong magpatuloy sa landas na ito? Matatanggap ko ba ang aking kapalaran? Araw-araw na buhay ng pangunahing tauhan sa kanyang pagpasok sa modernong lipunan. Nagbabago ang eksena mula sa isang mapayapang nayon patungo sa isang maingay at mataong lungsod. At pagkatapos sa aking paglaki, sa paglabas ko sa mundo, napagtanto ko na ang mundong ito ay hindi tulad ng kung ano ang naisip ko. Hindi ako naiintindihan ng mga tao. Hindi nila naiintindihan ang aking natutunan kung ano ang aking naranasan. Hindi ako isang normal na tao, ako ay isang babaylan, at ang modernong lipunan ay hindi tumatanggap ng mga taong tulad ko. Ang pangunahing tauhan ay nakaharap sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa isang kapaligiran na puno ng mga pag-aalinlangan at tsismis sa kanilang likuran. Hindi ko sila makumbinsi na may kakayahan akong makakita ng mga bagay na hindi nila nakikita, na kaya kong makipag-usap sa mga espiritu na akala nila ay kathang-isip lamang. At sa tuwing sinusubukan kong magpaliwanag, lalo akong lumayo sa kanila. Hindi nila naiintindihan. At marahil, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Eksena ng bida na nakatayong mag-isa sa isang madilim na silid, nakatingin sa salamin. Sa kanyang mga mata ay ang salungatan sa pagitan ng pagtanggap ng espiritual na kapangyarihan at pagnanais na magkaroon ng normal na buhay. Ngunit pagkatapos napagtanto ko ang isang bagay. Kung hindi ako matututong mamuhay gamit ang kapangyarihang ito, kung hindi ko tatanggapin ang aking kapalaran, habang buhay akong mabubuhay sa kalungkutan, nahati sa pagitan ng dalawang mundo. At isang araw, nagpasya ako, hindi na ako tatakbo. Haharapin ko ito, haharapin ang espiritual na mundo at ang totoong mundo. Ang pangunahing tauhan ay lumabas, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagliliwanag sa kanyang determinadong mukha. Noon ko nalaman, handa na akong maging isang tunay na babaylan. At mula noon, hindi na ako inosenteng bata. Ako na lang ang kayang lumaban sa mga maitim na espiritu, protektahan ang mga taong mahal ko, at tanggapin na ako lang ang makakaharap sa mga aswang. Walang umasa na darating ang gabing iyon ng ganoon kabilis. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng mga oil lamp, namuhay kami sa isang pakiramdam ng seguridad na naniniwalang ang mga misteryo ay mga alamat lamang. Ngunit noong gabing iyon, ang mga alamat na iyon ay hindi na mga kwentong engkanto, kundi katotohanan. Ang pangunahing tauhan ay natipon sa paligid ng hapagkainan kasama ang kanyang pamilya.
Tawanan at pag-uusap, mainit ang kapaligiran, ngunit unti-unting lumitaw ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Biglang umalingaw ang hiyawan mula sa malayo na nagpatahimik sa buong pamilya. Ang mga ilawan ng langis ay nagsimulang umugoy, ang malakas na hangin ay umihip sa mga bintana. Noon ko naramdaman ang pagbabago. Isang malamig na alon ang bumalot sa bahay na may kasamang matinding baho. At pagkatapos, dumating sila, mga nilalang na hindi ko akalain na mag-exist pala. Aswang. Biglang nabasag ang bintana, at mula sa labas ng kabubatan, unti-unting nabuo ang kadiliman, lumitaw ang mga nakakatakot na nilalang, na may dugong mga mata at may deform na katawan, nakabuka ang mga pakpak sa gabi. Ungol nila, gutom sa sariwang dugo. Dumating sila, wala silang ingay. Pero alam ko, papalapit na ang mga halimaw na yon. At alam ko, ako lang ang makakapigil sa kanila. Babaylan ako at oras na para harapin ko sila. Tumayo ang bida, puno ng determinasyon ang mga mata. Binuksan niya ang isang lumang kahoy na dibdib, sa loob ay mga sagradong bagay, isang tungkod, anting-anting, at isang espesyal na damit. Hakbang-hakbang, naghanda ang bida para sa pinakadakilang labanan ng kanyang buhay. Hindi na ako inosenteng bata. Ngayon, tagadala na ako ng kapangyarihan ng kalikasan. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya ko ng mga madilim na nilalang na ito. Lalaban ako. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng patio, may hawak na isang sagradong tungkod. Nagsimula siyang umawit ng mga incantation, at lumitaw ang isang magic circle sa paligid niya. Biglang lumiwanag ang mga ilaw sa paligid niya na lumikha ng protective barrier. Upang labanan ang aswang, hindi ko magagamit ang lakas ng tao ng mag-isa. Kailangan kong ipatawag ang kapangyarihan ng kalikasan, ng lupa at langit, ng mga patay na kaluluwa, at ng mga punong natutunan ko sa aking ama. Ang mga puno ay tutulong sa akin na labanan sila. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang manginig, ang kanilang mga dahon ay umaalog-alog na parang kontrolado ng isang hindi nakikitang puwersa. Itinaas ng bida ang kanyang kamay sa langit, at isang malakas na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang kamay, dahilan upang manginig ang mga nilalang ng aswang. Hindi lang ito ang laban ko, kundi labanan ng kalikasan, ng buhay at kamatayan. Hinding-hindi kukunin ng maitim na nilalang ang pag-aari natin. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pamilya ko. Matindi ang labanan sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng aswang. Sinugod siya ng mga aswang, ngunit ang bawat suntok ng bida ay nagpapalipad sa kanila. Gumamit siya ng sinaunang mahika upang mapanatili ang proteksyon na bilog, habang sinubukan ng mga aswang na sirain ito gamit ang madilim na kapangyarihan. Minsan, sa mga laban na ito, hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa katalinuhan. Kung hindi ko alam kung paano gamitin ang aking kapangyarihan, hinding-hindi ko sila matatalo. Isang malaking aswang ang sumulpot, malakas at mabangis. Diretso ang tingin dito ng bida, walang takot. Siya ay umungal at ikinumpas ang kanyang mga braso sa hangin, lumikha ng isang malakas na hangin na nagpatangay sa aswang. A one, at least temporary. But this victory isn't the end. It's just the beginning. And I'm starting to realize one thing, may mga bagay na hindi ko mababago, may mga relasyon na hindi ko maililigtas. Nakita ng bida si Sebastian na nakatayo sa dilim, puno ng kakaiba ang kanyang mga mata.
Ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang lumaki. Sebastian, ang kaibigan na dati kong pinagkatiwalaan. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na hindi lahat ay nandyan para sa akin kapag kailangan ko siya. Ang kanyang mga kasinungalingan at hindi malinaw na mga aksyon ay nagdududa sa akin. Siya ba ay bahagi ng kadilimang ito? Nakatayo sa malapit si Sebastian, nakatingin sa bida, ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng pagkakanulo. Siya ay humakbang pasulong, ngunit walang sinabi. Ang pagtataksil ni Sebastian ay isang malaking pagkabigla para sa akin. Nagtiwala ako sa kanya, ngunit ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi na siya ang taong nakilala ko. Nagbago ang aming relasyon, at kailangan kong harapin ang sakit na napagtanto na hindi lahat ay maaaring samahan ako sa laban na ito. Lumakad palayo si Sebastian, at ang bida ay nanatiling tahimik, nakatingin sa kanya ng walang magawang mga mata. But no matter what, I cannot stop. The relationship with Sebastian cannot disorient me. The war with Aswang and other darknesses still continues. And I will continue to fight for Anli family, for myself. After the first few battles, I won. The Aswangs were defeated, but inside me, there is a feeling that cannot dispel. A sense of guilt, doubt about what I had done and no decisions. I fight for Anli family, but the price is my own change. Ang bida ay nakatayo sa tabi ng batis, nakatingin sa tahimik na tubig. Ang daan sa unahan ay tila malabo, parang isang paglalakbay na walang babalikan. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, naramdaman ko ang aking sarili na palayo ng palayo sa dati kong pagkatao. Ang lakas na natanggap ko mula sa kalikasan, mula sa aking kaluluwa, ay nagparamdam sa akin na parang ibang nilalang. Ako pa ba ang aking sarili? O naging isang bagay na hindi ko makontrol? Sa mukha ng paunahing tauhan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at hindi maipaliwanag na takot. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ibang imahe ang nakikita ko, hindi ako, kundi isang taong nagdadala ng misyon na hindi maintindihan ng sinuman. Para labanan ang mga aswang, kailangan kong gamitin ang kapangyarihang ito, ngunit hindi ko maitatanggi na araw-araw akong nilalamon nito. Ang bida ay nag-iisa sa isang madilim na silid, ang liwanag mula sa isang kandila ay kumikislap. Siya ay bumubulong ng mga incantation, ngunit ang kanyang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumalaki. At pagkatapos, nagsimula akong mag-alinlangan. Pag-aalinlangan sa aking misyon. Pag-aalinlangan sa mga espiritong kinakausap ko, sa mga salita ng aking ama, sa mga bagay na pinaniniwalaan ko mula noong bata pa ako. Tama ba talaga ang ginawa ko? O hinihila ako sa isang digmaang hindi ko mapanalunan? Nakatayo ang bida sa harap ng sinaunang pagpipinta ng kanyang ama na naglalarawan ng isang makapangyarihang babaylan, ngunit hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Hindi ako maaaring magpatuloy na mabuhay sa gulo na ito. Kailangan kong hanapin ang katotohanan tungkol sa aking sarili, tungkol sa aking misyon, at tungkol sa mga puwersang kumokontrol sa aking buhay. Kailangan kong maghanap ng mga sagot, pumunta sa isang lugar kung saan hindi maitatago ang katotohanan. Ang pangunahing tauhan ay nagsimula sa kanyang paglalakbay upang mahanap ang katotohanan. Ang eksena ay mabilis na gumagalaw sa mga siksik na kagubatan, malalayong ngayon.
Hinaharap niya ang mga hamon ng kalikasan, kadiliman, at kakaibang larawan. Hindi ako maaaring tumigil. Kailangan kong magpatuloy. Ang aking paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa aswang, kundi tungkol din sa paghahanap ng aking sarili, paghahanap ng mga bagay na hindi ko alam. May mga bagay na kailangan kong matuklasan, mga sikretong kailangan kong harapin. Ang bida ay pumasok sa isang sinaunang templo na puno ng mga estatwa ng mga Diyos at bakas ng panahon. Lumapit siya sa isang pader na natatakpan ng mga sinaunang kasulatan. Pagkatapos ay huminto, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga sinulat. Nakahanap ako ng isang sikreto. Isang sikreto tungkol sa mga puwersang hindi ko alam. Ang mga espiritu ay hindi lahat ng iniisip ko. May iba pang mga entidad, mga puwersang mas makapangyarihan kaysa sa aswang. At napagtanto ko na ang nalalaman ko tungkol sa mundong ito ay isang napakaliit na bahagi lamang. Ang mga mata ng bida, puno ng pagkamangha at takot. Ang mga puwersang ito ay hindi mga kalaban na kaya kong talunin ng mag-isa. Hinarap ko ang masakit na katotohanan, hindi ko kayang labanan silang lahat ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong, kailangan kong makipagkasundo sa aking sarili at sa mga espiritong minsan kong nilabanan. Umuwi ang bida, tinitingnan ang larawan ng pamilya at nakaramdam ng paghihiwalay. Naaalala niya ang mga alaala at relasyong naapektuhan ng kanyang misyon. I can't do this alone. I've lost loved ones, friends who were there for me. I've let the stress of this war blind me. I need to find a way to reconcile with myself, to find peace in myself. Ang pangunahing tauhan ay lumuhod sa harap ng isang sinaunang altar, nagsisindi ng kandila, ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga anting-anting, at nagsimula siyang magdasal. Dear departed souls, I'm sorry. I'm sorry for my mistakes, for the decisions I have made. Pero hindi ako titigil. I'll keep fighting, not only for a mission, but for a family, for the people I love. I'll find a way to save souls, and to heal the wounds in my heart. Ang kalangitan sa gabi ay puno ng mga bituin, isang kislap ng liwanag na nagbibigay liwanag sa madilim na kagubatan. Tumayo ang bida at lumakad ng may matinding determinasyon. Ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos dito. Ito lamang ang unang hakbang sa isang mahaba at mapaghamong paglalakbay. Ngunit handa ako. Hindi ko hahayaang manalo ang kadiliman. Dumating na ang gabi. Ang huling labanan, isang labanan na hindi ko maiiwasan. Masyadong matagal akong lumakad sa kadiliman, at ngayon, inabutan ako ng kadiliman. Ngunit hindi na ako natatakot. Inihanda ko ang sandaling ito sa buong buhay ko. Ang kalaban ay lumalakad sa gabi, ang kanyang mga mata ay determinado at malamig. Ang bawat hakbang ay parang tanda ng paghahanda para sa mga desisyon sa buhay o kamatayan. Hindi lang aswang ang kinakalaban ko ang sarili ko. Araw-araw, nadala ako sa laban na ito, at ngayon kailangan kong harapin ang katotohanan. Hindi madali ang buhay na ito. Para manalo, kailangan kong isakripisyo ang pinakamahalagang bagay. Ngunit hindi ko nahahayaang magdusa pa ang sinuman sa aking pamilya. Naglalakad ang bida sa isang madilim na kagubatan, kung saan ang liwanag mula sa kanyang mahika
ay nagliliwanag sa landas. Umalinggaw ang mga kakaibang ingay sa paligid at tila nilalamon ng kadiliman ang lahat. Ang aking mga kalaban ay hindi lamang mga halimaw, ngunit isang mas malaking puwersa, isang puwersa na gustong sirain ang lahat ng aking minamahal. At sa sandaling ito, naiintindihan ko na walang pagbabalik. Kailangan kong harapin ang huling kalaban. Kakaharapin ng bida ang huling kalaban, isang nilalang na may kakaibang hugis, malaki at makapangyarihan. Ang kalaban ay umuungal, nakatingin sa bida na may dugong mga mata, isang mapaghamong tingin. Sa sandaling ito, ang lahat ay hindi na tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa lakas. Ang lahat ay nagsisimula sa mga desisyon na ginawa ko. Ngayon, kailangan kong bayaran ang kabayaran para sa aking mga aksyon. Ang labanang ito ay hindi lamang magpapasya sa aking kaligtasan, kundi pati na rin ang paghihiganti para sa aking mga mahal sa buhay. Gumagamit ang bida ng sinaunang mahika upang protektahan ang kanyang sarili, gumuhit ng isang sagradong bilog sa lupa. Ang liwanag mula sa mahika ay nagliliwanag sa kalawakan, na nagpapalabas ng isang kakilakilabot na kapangyarihan na nagpapaatras sa kalaban. Ito na ang panahon para ako ay maghiganti, hindi lamang para sa mga patay, kundi pati na rin sa lahat na ang buhay ay kinuha ng mga puwersang ito. Dumating na ang halagang kailangan kong bayaran, ngunit hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang wakas. Mabangis ang eksena ng labanan sa pagitan ng bida at ng huling kalaban. Ang mga supernatural na kapangyarihan ay sumasabog, ngunit sa katalinuhan at determinasyon, unti-unting nanaig ang bida. Kapag ang lahat ng mahal ko ay pinagbantaan, hindi na ako natatakot. Dahil alam kong pinili ko ang landas na ito, ang landas ng paghihiganti, ang landas ng hustisya. Ngunit kapag nanalo ako, magiging kumpleto na ba ako? O magiging kawalan na lang kapag ang lahat ng nawala sa akin ay hindi na maibabalik? Tinalo ng pangunahing tauhan ang huling kalaban, ngunit kapag bumagsak ito, kakaibang katahimikan ang namayani. Siya ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan, humihinal, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa paligid niya ay bakas ng labanan, ngunit wala pa ring laman ang kanyang puso. Ang digmaang ito ay tapos na, ngunit hindi ko alam kung ako ay tunay na nanalo. Ang mga sugat sa aking puso ay hindi kailanman maghihilom. Ako ay naghiganti, ngunit ako ba ay tunay na nakahanap ng hustisya? Ang pangunahing tauhan ay nakatayo na nakaharap sa sumisikat na araw. Ang liwanag ay malumanay na sumisikat sa kanyang mukha. Ang eksena ay nagpakita sa kanyang sinusubukang makipagkasundo sa kanyang sarili at sa mga sugat na iniwan ng digmaan. Ang pagtatapos na ito ay hindi isang perpektong wakas. Walang perpekto sa anumang labanan. Ngunit isang bagay ang alam ko, natagpuan ko ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa mga nakasakit sa akin, kundi pati na rin para sa aking sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, ngunit hinahayaan ang aking puso na malaya sa sakit. Lumingon ang bida upang tumingin sa kanyang pamilya, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at katahimikan. Bigla siyang napangiti ng bahagya, parang naibsan ang bigat sa puso niya. Nilabanan ko ang kadiliman, ngunit kailangan ko ring matutong harapin ang sarili ko. At kung magagawa ko iyon,
alam kong makakatagpo ako ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Baka hindi na ako magpatuloy sa landas ng isang babaylan. Siguro pipiliin ko ang mapayapang buhay, kung saan hindi ko kailangang lumaban. Ngunit kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan ang malaking aral na itinuro sa akin ng labanang ito. Maaaring matapos ang paglalakbay na ito, ngunit alam ko na ang mga aral na natutunan ko ay mananatili sa akin magpakailanman. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang kapangyarihan ng kapayapaan sa kaluluwa, iyon ang tunay na tagumpay.